Ako si Noel, 12 taon akong nagtrabaho bilang warehouse supervisor sa Singapore. Hindi ako perpekto, pero isang bagay ang maipagmamalaki ko, hindi ako kailanman kumuha ng kahit isang sentimo na hindi ko pinaghirapan. Kaya ng isang umaga, bigla akong ipinatawag ng HR at sinabing nawawala ang halos 2 milyong pisong halaga ng mga electronic equipment sa warehouse para akong binagsakan ng langit. Mas lalo akong nanlumo nang ilabas nila ang CCTV footage. Ako ang huling taong nakitang nagsara ng bodega noong gabing nawala ang mga kagamitan. Lahat ng mata ay nakatutok sa akin. Paulit-ulit kong sinabi, hindi ako ang kumuha. Pero sino nga ba ang maniniwala? Sinuspinde ako, kinumpiska ang access card ko at hindi na ako pinapasok sa trabaho. Sa loob ng 3 linggo, paulit-ulit akong inimbestigahan. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti ring nauubos ang ipon ko. Hindi dahil may kasalanan ako, kundi dahil kailangan kong ipaglaban ang pangalan ko. Sa huli, wala silang sapat na ebidensya para kasuhan ako. Ngunit hindi rin nila ako ibinalik sa trabaho. Para sa kanila, mas madaling pakawalan ako kaysa ipagpatuloy pa ang investigasyon. Tahimik akong umuwi ng Pilipinas. Mga taong sumira sa buhay ko, ipinadala niya sa mga suspek ang schedule ng trabaho ko. Alam niya kung kailan ako mag-isang nagsasara ng warehouse. Alam niya ang bawat galaw ko. Ginamit nila ang impormasyong iyon para ako ang mapagbintangan kapalit ng malaking halaga ng pera. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o magagalit. Mahal na mahal ko siya. Pinangarap kong siya ang makasama habang buhay. Pero para sa kanya, mas mahalaga pala ang pera kaysa sa tiwalang ibinigay ko. Makalipas ang ilang linggo, nagsampa ng kaso ang kumpanya laban sa security guard at sa lahat ng kasabwat nito. Kasama si Michelle. Nang tuluyang mapatunayan ang aking pagiging inosente, nakatanggap ako ng tawag mula sa kumpanya. Humingi sila ng paumanhin sa nangyari. Inalok nila akong bumalik sa Singapore. Ngunit hindi na bilang warehouse supervisor,
kundi bilang operations manager. Hindi ko inaasahang ang trabahong nawala sa akin ang magbabalik sa akin ng mas mataas pa ang posisyon. Pagbalik ko sa Singapore, mas pinaghusayan ko ang aking trabaho. Pagkalipas ng 1 taon, isa na ako sa mga pinagkakatiwalaang leader ng kumpanya. Isang gabi, habang nagpapahinga ako sa apartment ko, may natanggap akong mensahe mula kay Michelle. "Noel, pwede ba tayong mag-usap? Matagal ko iyong tinitigan." Noong una, akala ko iyon na ang mensaheng matagal kong hinihintay. Pero napangiti na lang ako. Pinindot ko ang delete. Hindi dahil galit pa rin ako, kundi dahil natutunan kong may mga taong hindi na dapat pinababalik sa buhay mo, gaano mo man sila kamahal noon. Sa araw na yon, napagtanto kong minsan ay mabagal dumating ang hustisya. Pero kapag dumating ito, higit pa ang ibinibigay ng Diyos kaysa sa nawala sa atin.